This video is about my experience with the CF Moto 450 SR going to Taal, Batangas. So instead na gumawa ako ng full review about the CF Moto 450 SR, I decided na lang na gumawa ng mga short videos like this per ride about my experience with the CF Moto 450 SR. This is actually my first sports bike and gusto ko i-share yung mga na-experience ko using this sports bike. So before ako mag-long ride right now, ito yung full tank na pagas ko in details. Kasi later sa video, ipapakita ko sa inyo yung kinonsumo ng 450 SR ko with this ride. So for this ride, ito yung ruta ko going to Taal, Batangas. Actually, it will be a loop. Once I reach Taal, Batangas, pabalik naman, I'll be going na to Lemery and Tagaytay, Silang. So ang mangyayari, parang loop ride siya. But ang destination ko talaga is going to Taal, Batangas para mag long ride, mag sightseeing and relax ng konti doon. And also, share ko na din yung experience ko with the CF Moto 450 SR and also yung magiging gas consumption niya for this ride. So with this ride, ang mga dadaanan ko is of course SLEX, Star Tollway, and papasok ako ng Lipa Tollgate. And from Lipa, dadaan ako ng Cuenca, Alitagtag before stopping sa Taal. So ito yung mga short snippets or clips from SLEX to bago mag-arco ng Taal. Kasi mag-i-stop ako para mag-breakfast muna before dun sa arco ng Taal. And then from there, tuloy-tuloy na. When it comes to long rides, especially with this CF Moto 450 SR na sports bike, so far, hindi pa naman ako nakakaramdam ng sakit sa likod. Kasi mostly ng mga sports bike, likod yung unang tatamaan talaga. Or yung usual na problem, yung posture kasi likod yung may tendency na sumakit. Ang problema ko, I guess, for long rides is yung wrist ko or yung shoulders ko, yun yung sumasakit actually after siguro 1 hour, nakakaramdam na ako nun. Kaya every long ride, humihinto siguro ako after 1 hour or 2 hours para lang maipagpahinga ng konti yung wrist ko or yung shoulders ko. I don't know, maybe may minor injury siguro ako or hindi ko lang alam yung technique how to make a proper posture pag nagra-ride para yung bigat ng body ko hindi masyadong mapunta sa wrist. Although I read naman na kailangan mo ipitin yung legs mo doon sa tank so that mag-lessen yung mga ganitong problema. But so far, ito yung mga problem na na-encounter ko when it comes to long ride with a bike like this. When it comes to the speed or sa bilis niya, so far I'm satisfied. Kung gusto ko mag-overtake and kung gusto ko magmabilis, naibibigay naman niya.
hindi pa naman ako naghahanap ng mas mabilis pa rito actually. So, perfect yung 450cc segment sa akin. And especially this one from CF Moto. So far, mag-go almost 1 year na ako owning this 450 SR. And so far, wala pa naman ako naging problema. Isang beses pa lang ako pumunta sa casa actually. That's for my first PMS. And maybe next month I'll be going na sa casa for my second PMS. But other than that, repairs, problems, or anything or parts, wala pa akong na-encounter na problem. When it comes sa gulong, makapit pa siya and makapal pa. Engine and other parts, wala, smooth pa din. It's like brand new, parang brand new pa rin yung performance niya. So overall, maganda yung feedback ko with the CF Moto 450 SR. I don't know if after 1 year magkaroon ng problem or not, but based din naman sa mga owners na nababasa ko sa groups or sa social media, walang masyadong problema itong CF Moto 450 SR. Ang masasabi ko for now, up to this day, maganda tong unit na to, maganda tong sports bike ng CF Moto. So for this ride, bago ako dumiretso ng Taal, nag-decide muna ako mag-breakfast here sa Jollibee. One thing about dito sa Jollibee ng Taal, talagang binagay nila sa Taal, sa heritage town. So mukhang may parang makaluma yung the way na binild itong Jollibee na to. Saka from what I read before, they really call this yung heritage store ng Jollibee or heritage branch ng Jollibee. Kaya yung look niya, it's from way back from our old history. Kaya ganyan yung look niya. So, para kang bumalik sa panahon ng Kastila when you see those pictures. So, ganun yung vibes niya. So, anyways, I made a stop here para kumain muna kasi malapit naman na yung Taal. So that hindi na rin ako kakain ng mas mabigat pa sa Taal. Mag-iikot-ikot na lang ako. So ito, pagdating ko ng Taal, syempre paglagpas ng arko ng Taal, dumiretso kagad ako sa simbahan para madaanan ko din. And nakailang beses na din ako pumunta dito sa Taal, but this is the first time using a sports bike. So okay na din na dumaan dito sa heritage town nila, town proper, and i-check din yung church nila dito na I think one of the oldest church in Asia, hindi lang dito sa Pilipinas. So of course, nakapag-record din ng video na dumaan dito. Then after that, ikot lang ng konti dito sa town proper kasi parang minibigan ang vibes dito eh. So ikot lang ng konti dito and I'll show you a hidden destination dito around Taal na I guess kilala na din to, but medyo tago yung daanan kasi papunta dito, and it's a nice location kung gusto mong mag-relax ng konti, as long as hindi mainit kasi of course pag mataas na yung araw, mainit na, so hindi na din okay. Pero I guess the best time para pumunta dito is yung pag cloudy yung panahon, pag morning and pag hapon na siguro. Yun yung best time na pumunta dito para hindi masyadong mainit. Maganda siya puntahan once you're around Taal. Bukod dun sa heritage vibes ng town of Taal, may another option ka, a destination around the area. So bukod dun sa stops ko today, from time to time medyo humihinto ako kasi nagkaroon ng problem itong tank bag ko from Motowolf. Medyo mahina yung velcro niya actually, so kailangan kong i-double check palagi. Actually, bumigay yung isang velcro. Ang solution is to DIY na lang much better velcro, which is doable naman. So yung parang default or stock niya na velcro mukhang mahina,
yung dikit niya. Yun nga, for a sports bike, I think this is a good tank bag kasi marami kang may ilalagay. Saka yung itsura niya bagay sa sports bike. So, approve siya sa akin, of course. Except for the velcro nga. Kahit bumigay yung isang velcro niya, hindi bumagsak or natanggal tong bag na to. So, makapit pa din siya actually dun sa tank ko. So, bukod dun sa bag, medyo lumuluwag ng konti yung sa Insta360 ko, yung mga clamps ko. So, ayun, ang reason, may mga sudden stops ako from time to time to check. Mahirap na bumagsak ang Insta360. So, wala naman ako naging problema with this ride. For this one, since hindi naman actually ganun kalayo, I guess mga 4 to 5 hours na nakabalik na ako actually sa bahay. So, after this, sa Taal, ang ruta ko pabalik ng Laguna is from Lemery. Dumaan ako ng Jacno Highway, nag-quick stop ako para mag-ice coffee dito sa Nuwak Coffee Shop. I think sumikat siya because yung mga posts na maganda yung lugar, maganda yung view niya, okay naman yung price ng mga food niya, nagustuhan ko yung coffee niya actually, then the pasta, okay din naman. So bukod sa coffee shop, ano din sila, they have overnight, they have rooms, accommodation, hindi ko lang natanong kung magkano, but they have their Facebook page naman for inquiries. So after having an iced coffee and pasta, I can say lunch na din. Tuloy-tuloy na ako from Tagaytay, then dumaan ako ng Mendez, ng East-West bypass road or lateral road going to Silang. So sa Silang na ako nagpagas ng another full tank. For my CF Moto 450 SR, laging 95 octane yung pinapagasolina ko dito or premium. So ito yung details ng second full tank ko para makompute yung consumption ko for this ride. So ito yung konsumo ko for this ride. Let me know sa comment section kung masyado ba magastos yung consumption ng 450 SR, especially with this ride. First half sa expressway, second half pabalik, medyo nagbayan-bayan na ako actually. So ito yung gas consumption niya. So based naman sa mga feedback, malakas kumonsumo ang 450 SR. I don't know kung because of the 270 crank, but anyways, for me okay pa rin naman yung konsumo niya, hindi lang dito but based from my past rides. So just tell me kung okay ba siya sa inyo or hindi okay, or kung mababa or kung normal ba yung konsumo niya or mas mataas yung konsumo. So mga ganung bagay, welcome naman yung mga feedback niyo. So ayun, for this video, yun lang yung may share ko about my ride going to Taal, Batangas using my CF Moto 450 SR. I guess for my next uploads, ganun pa din, I'll share you my experiences using my CF Moto 450 SR sa mga long rides. So until then, thank you for watching.